Hindi kami iba sa isa't isa. Kung ano ang nararamdaman ng kapatid mong Muslim na paghihirap, dapat nararamdaman mo. Hindi ito usapin ng politika, hindi ito usapin ng batas. Usapin ito ng pagiging magkapatid. Interpellation and with the consent of the body, I move that we resume the sapagkat isa po ako sa mga nalungkot noong sinabi ng chairwoman ng Marawi Compensation Board, si Atty. Latif, na 1 bilyon lang. 1 bilyon lang ang nailaan na budget. Sapagkat sa loob lamang daw po ng 3 buwan o 4 na buwan, nauubos yun. Sapagkat napakadami po talagang naapektuhan nitong siege na ito. Katunayan ay nakailang pulong kami ng board patungkol po rito. At ako naman po ay naligayahan sa mga narinig ko ngayon na meron pang 6 na bilyon na unprogram. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo bagamat ito po ay hahanapin pa. Pero ang mahalaga ay ito po ay naisulat na. Nasa batas na. At naniniwala po ako dahil ito pong mga nangunguna sa pagsulat nitong batas na ito, nandirito lahat ngayon sa 18th Congress. Nandiyan po si Senator SP Subiri, nandiyan po si Senator Angara, nandiyan po si Senator Bato, si Senator Go, nandiyan po kayo. Naniniwala po ako at nagdarasal ako na itong 6 na bilyon na ito makakarating sa mga na biktima sa Marawi. Alam niyo po, Ginang Pangulo, napakahalaga po talaga yung ating concern sa tinatawag natin external threats. Pero mas dapat po nating pagtuunan ng pansin yung internal threats. Sabi nga nila, bago natin isipin yung panlabas, isipin muna natin yung panloob. Kaya nga sa usapin ng pananampalataya, di ba, kailangan daw yung unahin natin yung ating sarili bago yung panlabas, yung loob natin. Sana ito po yung wisdom na makuha natin dito. Na itong mga kapatid natin sa Marawi, biktima po ito. Hindi sila biktima ng ating kasundaluhan, kundi biktima ito ng terorismo. Isang adhikain, isang ideolya na foreign, dayuhan ito. Hindi ito kailanman na matatanggap namin na ito ay Islamic, number 1. Hindi po ito Islamic. Ito po ay terorismo na nakapasok sa ating bansa. At ito ay foreign. At ito po ay hindi nawawala itong threat na to. Nandito pa rin po itong threat na to. Hanggat yun pong mga ipinangako natin na mga makukuha nilang masasabi po nating compensation sa gobyerno, hanggat hindi po natin yan na ibibigay, lumalakas po yung threat na yan. Sapagkat yan po ang gagamitin noong mga terorista para kumbinsihin pa yung mga bata. Kasi alam niyo po, ang karamihan sa na impluwensyahan ng terorista na to, mga bata. Sila po yung kinamkam ang mga pag-iisip at naniwala sa ideolyang terorismo. Kaya sana, ang akin pong salmo sa ating mga kasama dito sa Senado, unang-una na po, siyempre, sa inyo, Ginang, na ipaglaban po natin yan, ang program na yan. Sapagkat napaka-laking bagay po yan. Kasi napakahirap po na may makakasingil ng 3 buwan. Kasi yun po, 3 buwan may nakasingil. Paano yung mga susunod dun sa 9 na buwan? Baka imbis na yung tuwa nila na makakasingil nila, tapos hindi nakasingil, mapunta po sa galit yun. Kaya sana po, ay bantayan. Alam ko po, babantayan nyo, ma'am. Dahil wala naman po kayong pinaglaban na hindi nyo binantayan. Kaya inaasahan po naming lahat ng mga kapatid ninyong Muslim na yung 6 na bilyon ay maging makatotohanan. At ngayon naman po, bukod po dun sa pera, kasi talagang meron po bang livelihood na tayong pinapangako sa ating mga kapatid? Kasi alam niyo po sa Marawi, ang mga Maranao po, kilala po yan sa pagiging masipag. Wala po kayong makikilalang Maranao na tamad.
Lahat po yan, nagtatrabaho. Bigyan mo yan ng piso, bigyan mo lang ng ilang taon, yung piso na yan, 100 yan. At hindi po maipagkakailan ng Green Hills. Sila ay namayani, sila ay yumaman, sila ay tinitingala ngayon ng Green Hills dahil sa mga Maranao. Meron po ba tayong livelihood na ibibigay sa kanila? Opo, mabuting Ginoo, Ginoong Pangulo. Sa Section 56 ng IRRs ng ating batas, nakasaad doon na kasama ng iba't ibang mga ahensya, ang BARM, ang mga LGUs, magpo-provide din po ng patuloy na access mismo sa livelihood programs. Dagdag pa po doon, plano po ng Marawi Compensation Board at harinawain siya sa suporta ng ating Senado o ng buong Kongreso makapag-provide ng kinakailangang financial literacy skills training sa mga pati sa recipients ng monetary award. So may monetary award na po, meron pa pong gustong idagdag na financial literacy skills training para siguruhin na yung matatanggap nila ay mailalaan sa productive use. At yan po, mabuting Ginoong Pangulo, ay kaugnay nung unang punto na sinabi ninyo kanina. Dahil naalala ko po, a few weeks pagkatapos na matapos yung gera dun sa Marawi at nandun po kami sa isang evacuation center kasama nung mga kabaro namin ni Chair Maysara, mga babae, kapwa babae namin, mga nanay. Yung isa sa napakaraming bumabagabag sa kanila ay talagang nag-aalala sila sa kanilang mga anak na hindi sana daw dapat mangyari na dahil sa trauma nung gera ay ma-attract din sa ganung klaseng mga mararahas na gawain sa isang panig man o sa ibang panig nung gera. At ako po bilang isang taga-suporta ng Marawi Compensation Board, tulad po ng mabuting Ginoo at ng lahat ng mga kasama rin dito, ang chair ng special committee na principal author at sponsor din ng batas na naglikha ng MCB, ay naniniwala na lahat ng makatatanggap ng compensation ay isa sa pangunahin sa kanilang kaisipan at sa kanilang puso ay magamit itong maliit na simbolo ng compensation sa kanilang pagdurusa para itanim ng mas malalim at mas matatag yung mga ugat ng kapayapaan, mga ugat ng pagbangon muli at pag-unlad, ugat ng katarungan doon po sa Marawi. Mabuting Ginoong Pangulo. Ginang Pangulo at ginang tagapamahala, meron lang po akong, kasi nabanggit po ng ating mahal na senador na Senator Bato, na merong black grant sa BARM. At napabalita po na marami silang pondo na hindi pa nagagamit. At ito po ay ilang beses nang napag-usapan, hindi lamang po dito sa mataas na kapulungan, pati po sa malaking kapulungan sa House. Hindi po ba parang wala po bang paraan diyan sa sinasabi po diyan sa batas na yan na yung 6 billion na ang program, baka pwede namang humiram muna tayo diyan sa unused fund ng BARM para naman makasigurado tayo na meron tayong ipangbabayad diyan sa mga claimants. Yan ba hindi nating maaaring gawin? Wala po ba dyan sa batas na sinasabi? Mr. President, with the permission of Senator Mr. Robinson President, Padilla and the gentleman. sponsor, baka mamaya ba, ako ang sisihin ng taga-BARM, bakit ko sinabi yan? Tapos, gusto ko lang to make it clear that BARM exercises their own fiscal autonomy. Tayo sa national government, we cannot dictate them on how to dispose of their funds. Meron silang sariling fiscal autonomy. So, yun lang, baka sabihin nila, binanggit ko yung black grant nila ngayon, napapakialaman na natin. Yun lang ang gusto kong klaruhin. Opo. Good Salamat sponsor po, at opo. Senator Robinson Padilla. Yes. Thank you. Salamat ka. Opo, yun naman po ang tinutumbok natin. Total, kami mga Muslim. Kami magkakapatid na Muslim. Hindi kami iba sa isa't isa. Kung ano ang nararamdaman ng kapatid mong Muslim na paghihirap, dapat nararamdaman mo. Hindi ito usapin ng politika, hindi ito usapin ng batas. Usapin ito ng pagiging magkapatid. At hindi naman tayo tatakbuhan ng gobyerno. Naniniwala ako kung tayo makahiram ng pera sa gobyerno, sa national government. Hindi ako naniniwalang tatakbuhan tayo. Ang pinag-uusapan natin dito, faith. Pananampalataya natin, brotherhood, sisterhood. Hirap ang gobyerno, hirap ang national government, humanap ng pera. Paabutin ba natin sa punto na yung mga kapatid natin mag-aantay na parang kawawa
ay meron naman tayong pera. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngayon, meron pa po akong isang tanong. Mabuting Ginoo, Mr. President, bago po magpatuloy ang Mabuting Ginoo, dagdag na punto dun sa huling tinatalakay nila. May impormasyon din po na yung BARM Special Committee on Marawi, iba man siya, distinct talaga siya sa MCB adjudication, pero ito pong BARM Special Committee ay nag-allocate ng 500 million pesos bawat taon para sa Marawi. So nakikita po natin kung paano yung mga ministry at mga special committee ng BARM ay talagang hindi rin tinatakbuhan ang Marawi. Kaya magandang sabayan po talaga, patuloy na sabayan ng pambansang gobyerno sa pabagitan naman ng GAA na kasunod ng 1 billion pesos na nailaan na, hanapan po talaga na makakapagpondo ng 6 billion na unprogrammed funds sa ngayon. Opo, tama po kayo. At alam ko din po yung mga programa na yan ng BARM para doon sa mga Marawi victims. Ang pinupunto ko lamang po, aming mahal na ginang na tagapamahala, kung hindi, yung patungkol lamang po doon sa 6 billion na ang program fund na hindi pa natin alam kung saan po manggagaling. Yun po ay isang mungkahi lang na maaring explore nila, sabi nga po ninyo. Opo, meron na lang po isang tanong, ginang na tagapamahala. Katulad po, ang alam niyo po sa Islam, napakahalaga ng karapatan ng hindi Muslim. Sa amin, ang turo sa amin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago mo isipin yung sarili mo as Muslim, isipin mo muna yung kapitbahay mo na hindi Muslim. Ngayon, paano po kaya yung mga biktima diyan sa Marawi na hindi Muslim? Paano po ang kanilang compensation? Patas ba ito? Meron po ba tayong tinitingnan dito? Mabuting Ginoo, Ginoong Pangulo. Ang gandang tugon po, Chairman, may Sara. Ang gandang halimbawa dun sa sinasabi ng Mabuting Ginoo dahil nagkakataon po na listed first pa nga sa priority of claims. Pati yung mga non-Muslim victims, halimbawa na namatay nung siege, kasama po sila sa compensation package. Ayon po sa Marawi Compensation Board, halos 90% ng mga death claims ay non-Muslim laborers mula po sa mga malalapit na syudad ng Iligan, Initaw, Naawan at iba pa. Dagdag pa po doon, yung unang batch ng recipients para sa monetary awards ay death claims po at magkakaroon nga po ng commemorative program sa susunod na Lunes para ibigay yung unang batch ng awards. Nagkakataon po, anibersaryo ng Marawi Liberation. Mabuting Ginoo. Yan na po ang pinakamagandang narinig ko ngayong araw na ito. Sapagkat dito po napatunayan ng Marawi Compensation Board na itong board na ito ay pinapatakbo ng mga Muslimin at Muslimat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maraming salamat po, ginang tagapamahala. Maraming salamat po, Ginong Filipino public, lalo na sa ating mga kababayan sa Mindanao. Akin pong maling kinukundinang nangyaring pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi, kung saan 11 na po ang namatay at 45 po ang nasugatan. Walang puwang sa ating bansa ang ganitong karumal-dumal na atake. Ang pagpapasabog sa isang eskwelahan, isang lugar na dapat ay neutral sa kahit anong sigalot. At habang nasa isang religious ceremony, ang mga tao ay hindi katanggap-tanggap. Ito po ay isang plain and simple na kaduwagan. Mga kababayan, huwag po tayo papayag na sirain ng mga ito ang kapayapaan sa ating bansa. Lalong-lalo na ang kapayapaan na unti-unti na nating pinagtulungan na ibalik sa Marawi. Sa mga kapatid natin sa Marawi na naapektuhan ng pagsabog, makakaasa po kayo na hindi kami bibitaw at ipagpapatuloy namin ang suporta sa inyo upang tuloy-tuloy ang pagbangon ng Marawi. Para sa mga pamilya ng mga nasawi, pati na rin po ang mga nasaktan, kami po ay nagpagdalamhati sa inyo at hindi po namin kayo pababayaan. Nandito ang inyong Senado sa tulong ng National Government at LGU na siguraduhin ang agarang tulong ay makakarating sa inyo. Sa sambayan ng Pilipinas, tayo po ay manatiling kalmado. Huwag po tayo agad-agad gagawa ng konklusyon sa nangyaring pagsabog. Ang gusto po ng gumawa nito ay pabanggain ang iba't ibang sektor. Hindi tayo dapat magpadala sa mga ganitong diskusyon
dahil isa lang po ang sigurado dito. Ang naganap na pagbomba ay isang act of terrorism na ang nais ay maghasik ng takot sa mga tao at i-destabilize ang kaayusan sa ating bansa. Ngayon pa lamang ang ating mga law enforcers, pati na rin ng AFP, ay gumagalaw na upang panatilihin ang seguridad ng ating mga kababayan sa Marawi. At bilang inyong senador, kaisa po ako sa mga tututok upang maimbestigahan ito agad para malaman at mahuli ang may kagagawan nito at mawalang agam-agam at spekulasyon sa ating mga kababayan. Muli, nananawagan ako sa mga sambayanang Pilipinas na ating respetuhin ang isa't isa. Magkakaiba man tayo ng reliyon, paniniwala at kultura, isang lahi po tayo. Lahat tayo Pilipino. Ang Pilipinas ay para sa Marawi, ang Marawi ay Pilipinas. Thank you, Mr. President. Mr. President, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, as the chairperson of the Senate Committee on Migrant Workers and the chairperson of the Senate panel, I have the honor to present the Bicameral Conference Committee report on the disagreeing provisions of Senate Bill number 2221, entitled An Act Providing for the Magna Carta of Filipino Seafarers, and House Bill number 7325, entitled An Act Instituting the Magna Carta of Filipino Seafarers. The Senate and the House panels met last December 5, 2023 to discuss and work out a reconciled version of our respected bills. Mr. President, I would like to thank our fellow conferees from the Senate, Majority Floor Leader Joel Villanueva, Senator Francis Cheese Escudero, Senator Amy Marcos, and Deputy Minority Floor Leader Riza Hontiveros, and our conferees from the House of Representatives, led by Congressman Ron Salo, Chairperson of the House Committee on Overseas Worker Affairs, and the head of the House panel, with Representatives Marisa Del Mar Magsino, Sandro Gonzales, Kimer Adan Olaso, and Marlene Primicias Agabas as members for keeping an open mind in reconciling the different provisions of the bills. Konting-konti na lang po, and this Magna Carta of Filipino Seafarers will have concluded its long and turbulent journey. It is ready to go home to our beloved Filipino seafarers and be a lighthouse to their voyages. Mr. President, nobody has a monopoly for good intentions. Lahat po tayo dito, 100% sigurado ako. Ang gusto ay mapabuti ang ating mga marino at ang industriyang kanilang pinagkukunan ng hanap buhay. But of course, in an open marketplace of ideas, we will have different opinions on how to achieve this. Fortunately, the Bicameral Conference Committee that tackled the Magna Carta of Filipino Seafarers was a collaborative process between representatives from both houses. Everyone has the same intent, to come up with the best law that will protect and promote the interests of our seafarers. Mr. President, I'm happy to announce that matters have been ironed out in the BICAM. First, the matter of the annual leave. In the House version, they required 2.5 days per month in compliance with MLC, while in the Senate version, the annual leave was pegged at 4.5 days based on the industry practice. In the end, the BICAM members agreed at a compromise of 3.5 calendar days per month of employment. Second, the Senate adopted the House version, institutionalizing the shipboard training, which will be regulated and monitored by the Marina. This ultimately addresses the repeated concern on the credentials of our seafarers and their compliance with the STCW. This will fulfill our commitment with the European Maritime Safety Agency, or EMSA. Third, while it took extensive discussions among the BICAM members, we ultimately came up with a provision on the execution of judgment and monetary awards where the winning party would be insured restitution of the disputed monetary award in case of a reversal on appeal. Mr. President, the BICAM version providing for a bond for the disputed portion is a response to the problem of unrestituted amount of 2.57 billion pesos when cases are reversed in favor of ship owners. This is too substantial to be ignored, and indeed, the international shipping industry has taken notice of this. While the number of seafarers deployed seems to be increasing, it is just because the market for seafarers have increased substantially in the past years.
In truth, there is already a decline in the market share of Filipino seafarers. We are no longer the first choice of the international shipping industry, despite the fact that they acknowledge that the Filipino seafarer is the best in the industry. Dealing with the complications caused by the ambulance chasers is too cumbersome and costly for them that they would rather hire seafarers from other nations. The move toward providing for a bond has been supported by AMASOP, the biggest seafarers union in the Philippines. This is enough for me to accept that the bond provision is pro-seafarers. In the BICAM version, the said bond would be posted only for the disputed portion of the award. And if the seafarer ultimately prevails in the case, he will be reimbursed by the cost of putting up the bond. This is the win-win solution formulated by the body. The Magna Carta for seafarers is not the final law that will work on to protect our seafarers. Throughout the process, concerns have also been raised regarding the efficacy of the Seafarers Protection Act. I have taken note of these and will initiate its review next year. Also, if there are other laws that need to be passed or amended that could not be addressed in this law, I assure everyone in the industry, our seafarers, the manning agencies, and their principals, and our lead government agencies that I will immediately push for legislation that will effectively target those concerns at hindi po dito nagtatapos ang trabaho natin. Mr. President, I now move that we approve the Bicameral Conference Committee report on the disagreeing provisions of Senate Bill number 2221 and House Bill number 7325, an act providing for the Magna Carta of seafarers. Thank you, Mr. President. Thank you. And with the consent of the body, I move that we resume the period of interpellations and debate. And with the consent of the body, I move that we resume the period of interpellation. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam!